Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Sa pagkakataong ito mga kabombot Sir Nation, alamin natin ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko sa Sweden para ho sa ating Christmas Around the World Special Report. Narito ang report ni Bombo Kelly Cordero. Ang Sweden ay isang bansa sa hilagang Europa, kilala sa kanyang mga natatanging tanawin, makulay na kasaysayan at malalim na kultura. Matatagpuan sa rehiyon ng Scandinavia, ang Sweden ay may populasyon na higit 10 milyon. Hindi lamang ito sikat sa kanyang cold winters at matataas na bundok, kundi pati na rin sa mga makabagong inobasyon at isang maligayang pamumuhay. Sa bawat taon, ang Sweden ay dumaranas ng mahahabang panahon ng taglamig, kaya't ang mga tradisyonal na pagdiriwang ng Pasko tulad ng Yule Board ay may espesyal na kahulugan sa mga Swede. Sa ngayong edisyon ng Special Report, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng kanilang Pasko at kung papaano ipinagdiriwang ng mga Swede ang bisperas ng Pasko sa pamamagitan ng isang masaganang handaan. Isa sa mga pinakamalaki at pinakamahalagang pagdiriwang tuwing Pasko sa Sweden ay ang araw ni Santa Lucia na ginaganap tuwing December 13. Ang pagdiriwang na ito ay may malalim na ugat sa tradisyong Kristiyano at nagmula sa mga kwentong ipinasikat ng mga monghe na nagdala ng Kristyanismo sa Sweden. Si Santa Lucia ay isang batang Kristiyanang martir na ipinako dahil sa kanyang pananampalataya noong 304 AD, isa sa mga pinakakilalang santo sa mga kwento sa naturang bansa. Ayon sa tanyag na alamat, si Santa Lucia ay lihim na nagdadala ng pagkain para sa mga persecuted Christians sa Roma. Ang mga Kristiyanong ito ay nagtatago sa mga catacombs sa ilalim ng lungsod. Si Lucia ay nagsusuot ng mga kandila sa kanyang ulo upang makapagdala pa ng mga bagay gamit ang kanyang kamay. At ang pangalang Lucia ay nangangahulugang liwanag, kaya't ito raw isang angkop na pangalan para sa kanya. Ayon sa Bombo International Correspondent sa Sweden na si Kem Navoa, para sa mga taga-Europe, nagbibigay ng liwanag si Santa Lucia. Kaya tuwing Pasko, kinikilala siya sa pamamagitan ng mga babaeng matatandaman o bata na nakasuot ng puting damit na may pulang sinturon at korona ng kandila sa ulo. Ang mga maliliit na batang babae, ipinapasuot lamang sa kanila ang electric candles para sa kaligtasan ng mga ito. Pero ang mga nasa 12 years old pataas ay ipinagsusuot ng tunay na kandila. Mayroon silang Santa Lucia dito. Every 13th of December, they celebrate kahit matanda, bata, and they have the traditional dress. Parang isa sa pinaka-highlight nila to celebrate Christmas. Kasi daw it's yung parang nagbibigay kulay, yun, a light in the dark yung si Santa Lucia. Ang December 13 din ay tumutugma sa winter solstice o ang pinakamalaking araw ng taon sa Old Julian Calendar at Festival of Lights. Kaya't ang araw ni Santa Lucia ay naging isang mahalagang bahagi ng tradisyong ito. Sa Sweden, ang bisperas ng Pasko ay napakahalagang bahagi rin sa kanilang kultura. Isa itong okasyon na punong-puno ng kasiyahan at pagsasalo-salo ng pamilya. At dito karaniwang isinasagawa ang isa sa pinakamahalagang kaganapan ng Pasko, ang Yule Board. Ang Yule Board ay isang uri ng buffet na tinatangkilik tuwing lunch o tanghalian ng bisperas ng Pasko. Isa itong masaganang handaan na puno ng iba't ibang pagkaing may kinalaman sa tradisyon ng Pasko. Ang mga pangunahing pagkain sa Yule Board ay karaniwang mga isda na inihanda sa iba't ibang paraan. Bukod dito, mayroon ding iba't ibang uri ng karne. Kabilang narito ang turkey, roast beef o Christmas ham. Mayroon ding cheese, liver pate, salads, pickles at iba't ibang uri ng tinapay. Ayon pa kay Kem Navoa, hindi rin mawawala sa Yule Board ang meatballs, vegetables gaya ng patatas at red cabbage, at para sa panghimagas, hindi mawawala ang sweet mulled wine at kape. In November 30, nagsisimula na yung may tinatawag kami dito na Yule Board. Ang ibig sabihin po yon, Christmas table. So lahat ng mga company, mga any walks of life, magpa-party na yan sila early, starting November, December 1 onwards. Ang Yule Board ay hindi lamang isang tradisyonal na pagkain, kundi isang mahalagang bahagi ng pamana at kultura ng mga Swede tuwing Pasko. Isinasalamin nito ang kanilang kasaysayan, mga pagdiriwang at ang kanilang pagiging maligaya o pagsasama-sama pag ganitong mahalagang okasyon. At syempre, gaya sa atin dito sa Pilipinas, hindi mawawala ang exchange gift tuwing Christmas Eve.
Isa rin sa nakagawian na o nakasanayan na sa Sweden ay ang panonood ng old Disney cartoons tuwing 3 p.m. na sinimulan pa noong taong 1959. At sa panghuli, paano nga ba bumabati ng Merry Christmas sa Sweden? Good Yule! Hilas Beria, min Kuligor and mina Viner. So, it means, sir, na Merry Christmas sa lahat ng aking mga kaibigan at sa buong Sweden, sa buong mundo. Yan lamang mga kabombo para sa ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo sa Christmas Around the World sa ngayong edisyon. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.